Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Magandang araw mga kapatid, ako Sister Mirna de la Mariano o CDS ay muling magbabahagi ng isang kabanata mula sa ating pagkain sa araw-araw. Today is Sunday, September 19, 2021, 25th Sunday in Ordinary Time. Please don't forget to subscribe, share, and like my video. Dahil malapit na po tayong matapos sa ating aklat na ito at tayo ngayon ay nasa Part 3, Chapter 5 na may pamagat na ang mahalagang pagpili. Ito ba ang pagpili mo sa Diyos, sa pagtalikod mo sa bawat makalupang kasiyahan? Ating alamin mga kapatid, makinig tayo sa ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Anak ko, ang mga tao ay malimit maharap sa mga pagpili sa kanilang makalupang buhay. Ang mga pagpili, malalaki o maliliit, mahalaga o di mahalaga, ay ginagawa araw-araw ng bawat isa. Kung pinipili ng isa ang isang bagay, karaniwang pinababayaan na niya ang ibang bagay. Ang taong pumipili na maging abogado ay tumatalikod sa ibang karera na maaari niyang piliin. Hindi mo maaaring taglayin ang lahat ng iyong hangarin kung minsan ay pipiliin mo ang iba kaysa iba. Pangalawa, ito ay totoo rin sa makalangit na buhay. Ang ilang bagay ay nagpapalayo sa iyo sa akin. Kung pinipili mong iligtas ang iyong kaluluwa, tatalikod ka sa lahat ng mga bagay na ito. Ang isang taong interesado lamang na iwasan ang impyerno ay magpapahintulot sa maraming sinasadyang kasalanang binyal sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi siya gaanong nagsusumikap upang ialis ang mga kasalanang ito sapagkat hindi niya pinipili ang magtiis ng kahirapan na nangangailangan ng gayong pagsusumikap. Nais niyang tamasahin ang kanyang makalupang buhay hanggat magagawa niya nang hindi nalalagay sa panganib ang kanyang walang hanggang kaligtasan. Pangatlo, at saka ang ilang tao ay pumipiling maghangad sa lalong mataas na kaganapan. Sinisikap nilang lalong mapalapit sa akin sa pamamagitan ng masusing pagsisikap na maialis ang mga kasalanang binyal sa kanilang buhay hanggat magagawa nila. Tinatalikuran nila ang ilang maliliit na kasiyahan at kaaliwan na nagbabawas ng kaluguran sa akin para sa kanila. Pang-apat, sa wakas may mga taong naghahangad maglagay sa akin sa pinakamataas nilang layunin sa bawat saglit ng araw. Sinisikap nilang gawin ang lahat ng bagay nang walang pagsasaalang-alang sa kanilang sariling kaginhawahan at di kaginhawahan. Sinisikap nilang gawin ang lalong mabuting bagay hanggang ang mga ito ay di nakapipinsala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, nakahahadlang sa kanilang pang-araw-araw na katungkulan. Itong huling pangkat na ito ay pumipili sa akin sa pagtalikod nila sa bawat makalupang kasiyahan. Panglima, sila ay kumakain pa rin, nagpapahinga at nag-aaliw na kanilang kailangan, subalit ang mga ito ay ginagawa nila ngayon ng dahil sa bago at lalong mataas na katwiran. Noong una, ang mga iyon ay kanilang ginagawa para sa tunay na kasiyahan at kaligayahan na tinatanggap nila sa mga bagay na ito. Subalit ngayon, ang mga ito ay ginagawa nila alang-alang sa akin sapagkat gusto kong gawin nila ang anumang kailangan para sa mabuting gawa sa bawat araw. Ito ang mga tao na nagtagumpay sa pagpili nila sa akin ng higit sa lahat ng bagay. Hindi sila nagkakasiyang ibigay sa akin ang luwalhati sa kanilang buhay, bagkus sinisikap nilang ibigay sa akin ang maaaring pinakamataas na luwalhati. Pang-anim, ang sinumang buong pusong naghahanap ng ganito sa akin ay makatatagpo ng ganap kong kapayapaan, ng aking matibay at walang hanggang kaligayahan
at ng kanyang sariling pinakamataas na kaganapan. Ako ay higit kaysa anumang makalupang tagumpay, higit sa anumang makataong papuri, higit sa anumang makamundong kasiyahan. Ang karuwagan lamang o ang namamaling makasariling paghahangad ang maaaring makapaghangad ng lalong mababa pa kaysa ganitong kataas na kaganapan. Pangpito, habang nilalagyan mo ng hangganan ang iyong pag-ibig sa akin, ikaw ay magkakaroon ng pagdaraya sa sarili, makadiwang kahirapan at di kasiyahan. Habang binabawasan mo ang iyong paghanap sa aking pag-ibig at pagkakaibigan, lalo mo namang pinipinsala ang iyong sarili. Ikaw mismo ang nagbibigay ng hangganan sa aking pagkamapagbigay loob sa iyo, sapagkat hindi mo ginagamit ang lahat ng kahangahangang mga biyayang ito na aking hinahangad para sa iyo. Isipin natin mga kapatid, mag-isip tayo. Walang taong makapagtatamasa ng lahat ng mabubuting bagay sa lupa. Dapat niyang piliin ang ilang bagay kaysa iba. Ako ay nagkaroon ng maluwalhating karapatang makagawa ng pinakadakilang pamimiling maaari sa tao. Mapipili ko ang malapit na pakikisama kay Jesus kaysa maraming ibang mabuti, subalit di ganap na pakikipagkaibigan. Ang bawat nagawa at tagumpay ay may kani-kaniyang araw at iyon ay lumilipas, ngunit ang pakikipagkaibigan kay Jesus ay mananatili magpakailanman. Kahit na ang kamatayan ay di makapagwawasak niyon. Gaano kalaki ko tunay na pinahahalagahan ang ganitong di mabibiling kayamanan. Ang kasagutan ko ay nakasalalay sa kung anong bagay ang handa kong iwan para roon. Gaano kalaking halaga ang handa kong ibayad doon? Dasalin natin. O Jesus, hari at kayamanan ng aking kaluluwa, ipakita mo po sa akin kung paano ko magagawa ang pinakamataas sa lahat ng pagpiling ito sa aking pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo po ako ng mabuting diwa upang maiwasan ko ang lahat ng hangal na sukdulan at di maisa sa katuparang paghatol sa pagsunod sa iyo. Bayaan mong huwag ko nawang sundin ang aking sariling kuro-kuro sa ganitong paghahanap para sa kaganapan. Bigyan mo po ako ng sapat na kababaan ng loob upang sundin ang mga alituntunin ng sapat na mapagbigay loob upang iwan ang sariling maliliit na kasiyahan. Bayaan mong ialay ko sa iyo ang marami sa aking mga likas na kaligayahan at kasiyahan hanggat magagawa ko ng walang pagpapakunwari at ng walang paghahangad na mapansin ng iba. Tulungan mo akong piliin ko ang iyong pakikisama kaysa lahat ng pakikisama kailanmat magagawa ko ng may timbang na paghatol at mabuting panlasa. Ngunit sa lahat ng ito, huwag ko nawang makaligtaan ang aking mga katungkulan, mahadlangan ang aking kakayahan sa paggawa ng iyong gawain o magkasala laban sa tunay na karidad. Shenawa. Almighty and ever-living God, I consecrate all of us in this era to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary to save us from COVID-19, heal us both body and soul, especially my daughter Joanna, and bring us to everlasting life. Amen. God bless us all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.